30 taon na po ang nakakalipas mula nang maranasan ng bayan ng Buwak ang isang kagimbal-gimbal na trahedya sa kabaan ng Inang Buwak. March 24 po, nagsimulang maramdaman ang pag-ulusok ng mine tailings mula sa Tapyan Pit papunta sa Mokolopnit River, diretso sa Buwak River. Nung panahong yun, kung tawagin yung nalabas na yon dito sa Buwak ay lahar. Ay, nandiyan na yung lahar. Pero, bakit tinawag na lahar? Kasi, noong 1991, kakulay noong lumabas doon sa Mount Pinatubo sa Central. Ngunit hindi ito ay mine tailings na may kasama na ginamit sa pagmimina. Ang unang matinding epekto nito ay naramdaman sa Barangay Hinapulan noong March 24. Pero ang hindi natin alam, nakinig ako kay Father Arvin, alas 10 pala ng gabi ng May 23 ay nasira na yung tunnel. Kaya naman, ang trahedya ay hindi lamang pisikal na pagkasira ng ilog. Nagdulot din ito ng malalim na sugat sa puso ng mga Bukenyo. Lalong-lalo na yung mga komunidad mula Hinapulan hanggang doon sa amin sa Laylay at nakaabot pa ng Kawit dahil sa napulyot na rin ang karagatan. Hindi rin nag-iisa ang bayan ng Buwak. Nauna nang naapektuhan ang bayan ng Mugpog noong 1993 dahil sa Magila-Gila Dam, siltation dam breach. At lalong nauna pa ang bayan ng Santa Cruz noong 1975 hanggang 1991, naramdaman na nila ang pagkasira ng Kalankan Bay. Dahil dito, lalong lumakas ang panawagan para sa katarungang pangkalikasan. Sa gitna ng krisis, nabuo ang Marinduque Council for Environmental Concern o MASEC mula sa pagtataguyod ng ating inang simbahan na pinamumunuan noon ni Bishop Rafael Lim at ni Monsignor Sinen Malapad. Sila ang naging boses ng mga naapi at naging mahalaga bahagi ng laban para sa justisya. Sa loob ng halos 3 dekada, ang trahedya ng Marcaper ay patuloy na sumisira hindi lamang sa ating mga ilog, kundi sa mga kabuhayan ng pamayanan at mga kababayan. Ngunit kasabay nito, hindi tumigil sa laban ang mga Marinduqueño. Sa pamamagitan ng pamahalaan at ng mga organisasyong katulad ng MASEC, matagal nating ipinaglaban ang katarungan at pananagutan. Mula pa noon, nabagit na kanina, sa Nevada case noong 2005 hanggang sa paghahain ng writ of kalikasan noong 2011, nina Godofredo Manoy, Lisa Hernandez at ni Camamer Planete sa paggabay ng MASEC, hindi kailanman nanghina ang ating panawagan para sa hustisyang pangkalikasan. At noong 2023, bahagi na po kami ng Sangguniang Panlalawigan ng pinahintulutan ng Sangguniang Panlalawigan ang pamahalaang panlalawigan ng Marinduque sa pamumuno ni Governor Presbitero Velasco Jr. na makilahok ang Provincial Government of Marinduque sa writ of kalikasan. Yun po yung intervention. Tingnan po natin, 2011, 2020, matagal pong umusad ang takbo ng hustisya sa writ of kalikasan. Pero, nung nag-intervene na po ang Provincial Government of Marinduque, mabilis pong umusad. Titingnan po natin ang tala, mismong ang Barrick Gold Corporation ang humingi ng mediation. Dahil dyan, tuluyan ng nilagdaan ang settlement agreement noong April 4, 2025, pinagtibay ng Sangguniang Panlalawigan at inaprubahan ng Court of Appeals. Pero alam po ninyo, nandyan po si Vice Governor, nandyan po yung mga kasama kong
Bukal, hindi po madali sa amin ang pag-approve ng settlement agreement. Sapagkat dumaan po ito sa masusing deliberasyon. May mga matinding diskusyon po dito. May natutol, may gusto agad aprubahan, may mga pagkakataong hindi kami nasundo ang lahat ng panig. May nag-walk out, may nagakulong sa iba't ibang kwarto para madali ang usapan. Pero apat na kondisyon ang tinakda namin na nagbuklod sa pagpapasya ng Bukal bago tuloy ang pagtibayin. Bago namin aprubahan yung settlement agreement, dapat may apat na kondisyon. Una, dapat regular ang daloy ng impormasyon at dokumento sa sangguniang palalawigan. Pangalawa, ang settlement fund, maliban sa legal fees, ay dapat gamitin lamang sa rehabilitation at remediation ng apektadong lugar. Pangatlo, dapat ipagpatuloy ang paghahabla laban sa iba pang may pananagutan na hindi saklaw ng settlement agreement. Malinaw po, Barrick Gold Incorporation lamang ang saklaw nito. Hindi saklaw nito ang Marcaper Mining Corporation, MR Holdings, F Holdings, at iba pang subsidiaries ng Marcaper. At pang-apat, kailangang magpasa ng isang ordinansa na magtatakda ng malinaw na mekanismo sa pamamahala ng pondo at implementasyon ng rehabilitation plan. So yun po yung kondisyon namin. Kung may condition, President, may condition din po kami sa committee report. Ito munang i-accomplish, then we will approve the settlement agreement. At bunga po niyan ay nabuo ang pinagtibay na Provincial Ordinance number 250 series of 2025 bilang isang konkretong hakbang upang matiyak na ang katarungang kalikasan ay maisakatuparan sa isang sistematiko, transparent at inclusive na paraan. Batay sa Section 5 ng ordinansa, ang layunin nito ay malinaw na nakatuon sa apat na mahalagang haligi. Una, ang pagtatag ng isang multi-sectoral oversight committee na magsisilbing pangunahing tagabantay upang matiyak na ang lahat ng hakbang sa rehabilitasyon at remediation ay ipapatupad ng may transparency, participation, and accountability. Ikalwa, ang paglikha ng Project Management Office na magsisilbing executive arm ng pamahalaang panlalawigan upang tiyakin na ang mga plano at programa ay hindi lamang napapag-usapan kundi aktwal na naipapatupad. Ikatatlo, ang pagtakda ng malinaw na patakaran sa paggamit ng pondo. Kasama na ang mekanismo para sa transparency at community monitoring upang maiwasan ang anumang uri ng maling paggamit ng settlement fund. At ikaapat, na ang pagtiyak na ang rehabilitasyon ng Marinduque ay hindi lamang panandalian, kundi nakabatay sa agham, nakasentro sa mamamayan, at nakatuon sa pangmatagalang kaligtasan, kabilang na ang panunumbalik ng kalikasan at kalusugan ng mga komunidad. Sa kabuuan, ang ordinansa ay hindi lamang administrative measure, ito ay isang balangkas na naglalayong pagsamahin ng siyensya, pamamahala at partisipasyon ng mamamayan upang makamit ang tunay at pangmatagalang sa rehabilitasyon ng ating lalawigan. Upang may sakatuparan ang layunin ito, hindi nagkulang ang ordinansa sa paglatag ng konkretong mekanismo. Hindi lamang ito nagdakda ng prinsipyo, ito ay naglatag ng malinaw na sistema kung paano isasakatuparan ang rehabilitation and remediation. Una, itinatag ang Rehabilitation and Remediation Oversight Committee bilang pangunahing katawan or body na mangangasiwa, magmomonitor or magtitiyak sa epektibong implementasyon ng buong rehabilitation plan. Mahalagang tandaan na ang RROC ay hindi lamang binubuo ng pamahalaang panlalawigan.
Ito ay isang multi-sectoral council. Kinabibilangan ng MASEC, may kinatawan mula sa national government agencies tulad ng DNR at DOH, ang mga lokal na pamahalaan mula sa apektadong lugar, mga civil society organizations at academe. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng pagpapasya at pagbabantay ay hindi nakasentro sa iisang institusyon lamang, kundi ibabahagi sa iba't ibang sektor. Kalawa, itinatag ang trust fund bilang eksklusibong lagakan ng lahat ng pondong magmumula sa settlement agreement. So hindi ito pupunta sa general fund. Ito ay ilalagay natin sa trust fund. Ang pondong ito ay may malinaw na sistema sa paglabas at paggamit at mahigpit na sinusunod ang umiiral na accounting and auditing rules. Ikatlo, malinaw na itinatadhana ng ordinansa ang exclusivity ng trust fund na hindi ito ay maaari lamang gamitin para sa rehabilitasyon, remediation at decommissioning ng mga pasilidad na may kaugnayan sa pagmimina maliban sa itinakdang legal obligations. Ito ang mahalagang safeguard upang tiyakin na ang pondo ay hindi malilihis sa ibang layunin. Bakit po? Sapagkat doon po sa settlement agreement, ito po ang nakalagay. All funds received by PGM pursuant to the settlement agreement will be used by PGM for local purposes and for the benefit of the PGM. Ito po ang pagkakaiba nung Nevada. Kasi doon sa Nevada, sinabi na bawal gamitin yung settlement fund sa rehabilitation. Because of this general statement, kailangan po nating mag-akda ng ordinansa para ma-specify natin at matiyak that it will be used for rehabilitation and remediation. Ikaapat, itinakda ang pagbuo ng comprehensive rehabilitation and remediation plan na daraan sa konsultasyon iba't ibang stakeholders, raretipikahan ng sangguniang palalawigan at aaprubahan ng DENR. Napaka-importante po ito kasi yung DNR communication na magtatakda kung ano pa yung gagawin ay nakaangkla po tayo doon at ang magpapacilitate po nito ay yung RROC. Kung gusto po ninyong mag-hire ng mga scientists or kung ano na experts na kailangan para lang ma-formulate natin kung what is really necessary for the rehabilitation and remediation, you can do so. Nakalagay po yan dyan. Ang planong ito ay sumasaklaw sa mga technical na pag-aaral, water management, pagpapanibay ng mga structures, rehabilitation ng mga affected areas at patuloy na monitoring. Isang patunay na ang rehabilitasyon ay hindi panandalian, kundi isang pangmatagalang proseso. Sa kabuuan, ang probisyong ito ay nagsisilbing gulugod ng ordinansa, nagbibigay ng direksyon, kontrol at katiyakan sa wastong paggamit ng pondo at implementasyon ng mga programa. Sa lahat ng ito, nais kong bigyan diin ang pinakamahalagang aspeto ng ordinansa, ang papel ng mga stakeholders. Ang ordinansa ay malinaw na magtataguyod ng isang participatory at inclusive na sistema ng pamamahala. Hindi lamang ito tungkol sa gobyerno. Ito ay tungkol sa sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor sa lipunan. Kayo bilang civil society, academe, mga apektadong community and local governments ay hindi lamang tagamasid. Kayo ay aktibong kalahok sa pagbuo ng comprehensive rehabilitation and remediation plan. Pagmamonitor ng implementasyon ng mga proyekto, pagtiyak na ang paggamit ng pondo ay naaayon sa itinatakdang layunin, pagpapalakas ng transparency at accountability ng buong proseso. Sa pamamagitan ng inyong partisipasyon, nagiging buhay ang diwa ng ordinansa. Kayo ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng mamamayan. Kayo ang nagsisiguro na ang desisyon ay hindi lamang teknikal, kundi makatarungan at makatao. At higit sa lahat, kayo ang nagsisilbing bantay laban sa anumang uri ng pang-abuso o paglihit sa layunin ng pondo.
Sa madaling salita, ang tagumpay ng settlement agreement at ng ordinansa ay hindi lamang nakasalalay sa mga probisyon nito. Ito ay nakasalalay sa aktibong pakikilahok, pagbabantay at pakikipagtulungan ng bawat stakeholder. Kung ang ordinansa ay nagsisilbing balangkas, kayo naman ang magbibigay buhay dito. Kung ang pondo ay magsisilbing kasangkapan, kayo ang magsisiguro na ito ay magagamit para sa tunay na layunin. Ang panunumbalik ng ating kalikasan at ang pagbibigay sa ating ng hustisya sa ating mga komunidad. Sa paggunita ng ika-30 anibersaryo ng trahedya ng Buwak, naway magsilbi itong alaala na ang katarungang pagkalikasan ay hindi laban ng nakaraan. Ito ay isang patuloy na tungkulin ng pamahalaan ng mga organisasyon ng bawat mamamayan. Ang Provincial Ordinance 250 ay hindi lamang isang dokumento. Ito ay isang pangako na ang trahedyang ito ay hindi na mauulit at ang sugat na nakaraan ay ating haharapin ng may pananagutan at pagkakaisa. Maraming salamat po.